Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Joanna Queenie Rafael. At ako naman si Marife Bawig. Malugod po kaming nagpupugay at buhabati sa inyong lahat. Kami po ang inyong makakasama sa isa na namang espesyal na episode ng ating CDCC podcast. Ito ang Timek T. Cruzado. Sa episode na ito, muli na naman tayong makikinig ng mga aral ng ating Ama, kung saan tayo ay patuloy na nagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa banal na kasulatan. At bilang mga miyembro ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, tayo ay patuloy nag-aaral at nagpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa mga aral ng Diyos. Isang mahalagang topiko para sa ating mga krusado ay ang ina ng laging saklolo na isang mahiwagang babae, isang ina na mababasa sa banal na kasulatan na ubod ng pag-aaruga, pagmamahal at pagkamaunawain. Ang ina ring ito ay ating nilalapitan sa tuwing tayo ay humingi ng tulong at paggabay. Sa literal na kahulugan ng ina ng laging saklolo ay may diwang titulong ang ina na walang katapusan at walang humpay na pagtulong. Ika nga nila, mothers knows best. Kaya hindi lamang dapat sa tuwing tayo ay may kailangan o humingi ng tulong, lumapit sa ating ina ng laging saklolo, bagkus alalahanin natin siya sa bawat oras at sa lahat ng bagay. Ngayong araw ating pag-uusapan ng tungkol sa ina ng laging saklolo o Mother of Perpetual Help, relevant to the CDCCPI. Upang mas lalong maunawaan ng kaugnayan nito sa ating pananampalataya, kasama natin ng isang espesyal na panauhin, walang iba kundi ang kasalukuyang OIC Archbishop ng Apayao Archdiocese, Monsignor Roger A. Rafael. Magandang araw, Apo. Magandang araw din naman, Madam. Bago po ang lahat, ako muna ay magbibigay ng mataas na pagpupugay sa ating mahal na Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ganon din sa ina ng pananampalataya, Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba. At sa lahat ng mga TRC member, kasama ng kanilang pamilya. At higit sa lahat, sumusubaybay at nanonood sa oras na ito. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Monsignor Roger A. Rafael, kasalukuyang OIC Archbishop ng Apayao Archdiocese. Sa ngalan po ng Diyos Espiritu Santo, Ama Monsignor Dr. Rufines Magliba, ang aking dalangin, ang bawat isa sana na sumusubaybay at nakikinig ay mas liwanagin pa ang isipan at nang sa gayon ay higit pang madagdagan ang pangunawa sa temang ito na ipapaliwanag po namin sa inyo. Maraming salamat po, Apo. Nakakapanabik ang episode na ito sapagkat atin na namang matutunghayan ang pagbibigay at pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Kaya't wag na nating patagalin pa ang kabanatang ito ng ating podcast partner. Ito ang CDCC Podcast, Timek T. Cruzado. Magandang umaga po ulit, Apo. Sa unang katanungan, Apo, ano po ang simbolo ng larawan ng ina ng laging saklolo? Kasing ganda ng imahe ay ang mga makahulugang simbolo na naglalarawan ng pagpapakasakit ni Kristo at ang malungkot na katangian ng mukha ng ina at ang anak. Ang kulay na kasuotan ng birhen ay isang maharlika, pula na kumakatawan ng pagpapakasakit ni Kristo, at asul na tumutukoy na sa walang hanggang kadalisayan ni Santa Maria. Ang tela sa belo ni Maria ay nagsasabing siya ang tala
na gumagabay sa atin patungo kay Kristo. May hapis sa mga mata ng mahal na ina habang nakatanaw sa mananampalataya na parabang nangungusap na talikuran na natin ang kasalanan. Si Jesus naman sa kanyang kalong ay puno ng takot habang nakamasid sa daladalahan ng dalawang arkanghel. Sa kaliwa ay si Miguel Arkanghel, hawak ng sibat at espongha at pagpapakapako ng krus ni Jesus. At sa kanan naman ay si Gabriel Arkanghel, hawak ang krus na may tatlong halang na mga pako. Napakagandang eksplanasyon naman po pala ng mga detalye niyan, Apo, na ngayon ko lang narinig sa tanang ng aking buhay. Unang katanungan pa lamang ay may napulot na tayong dagdag kaalaman. Ngunit Apo, ano po ang kasaysayan ng imaheng ito? Bakit po may kalong-kalong siyang bata at sino po ang batang ito? Isang araw habang ang maliit na bata na si Jesus ay naglalaro sa hardin, nang magpakita ang dalawang arkanghel mula sa langit na dala ng kanyang kagamitan ng kanyang hinaharap na pagpapakasakit at kamatayan. Dala ng malaking pagkatakot sa nasabing pangitain, ang banal na bata ay tumakbo sa mga bisig ng kanyang ina para sa kanyang pangangalaga, kung saan naman ang mahal na ina buong higpit na yakap ang batang si Jesus, na dahil sa pagmamadali, isa sa kanyang panyapak ay halos mapigtal. Dahil sa mga bisig ng mahal na ina, ang banal na bata ay nakadama ng tunay na kaligtasan at kapayapaan, sapagkat siya ang ina ng laging handang dumamay at sumaklolo. Ano naman po Apo ang kasaysayan ng spirito ng ina ng laging saklolo? Ang kasagutan naman sa tanong na yan, ma'am, ay noong isang maaliwalas na araw ng Setyembre 1, 1985, sa lumang simbahan at kumbento. Si Apo Lakay ay hindi mapalagay at akyat baba ng hagdanan ayon sa mga nakasaksi. May hawak siyang dalawang bato na itinitipat niya. Ang misteryo ng batong ito ayon sa pagkasalaysay ni Apo Lakay kay Archbishop Reglado de Doctor, noong buo pa, ito ay kapag hawak mo ang batong ito, malalaman mo lahat ang gusto mong malaman. Kaya naman sa araw pa lang iyon, ang nakipag-usap na ang espiritu ng ina ng laging saklolo kay Apo Lakay. Dahil sa pagdalaw ng espiritu ng ina ng laging saklolo kay Apo Lakay, ay dito na rin nag-umpisa ang pagdaraos natin sa buwan ng Setyembre 1 ng The Day of Mother Perpetual Help. Iyon po pala ang kasaysayan ng pagdaraos natin ng The Day of Mother Perpetual Help tuwing September 1, Apo. Base sa kwento, Apo, tunay ngang nakamamangha kung iisipin. Para sa huling katanungan Apo, na alam kong ito ay katanungan din sa kaisipan ng bawat miyembro, kung ano po ang kahalagahan ng ina ng laging saklolo sa mga krusado. Ang kasagutan dyan, ma'am, ay ang pananampalatayang krusado ay matibay na ipinapalaganap ang katayuan ng ina ng laging saklolo. Kaya nagpalagay si Apo Lakay ng rebulto ng ina ng laging saklolo sa lahat ng mga simbahan ng krusado. 9 na araw bago sumapit ang Setyembre 1 ay dinaraos ang nobena, oras ng 3:00 ng hapon. Ginagawa rin ng pagnunobena sa mga normal na araw tuwing sasapit ng araw ng Miyerkules, ang pagnunobena sa mahal na ina ng laging saklolo sa araw ng Miyerkules ay panata ng mga krusado at naging dahilan ng kanilang malalim na pananampalataya at patunay na tuwing sila ay nagdarasal nito ay natutupad ang kanilang mga kahilingan. Kaya't sa pamamagitan ng mga ito, masasabi natin na may kaugnayan ang ina ng laging saklolo sa ating pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Ito ay hindi lamang simpleng kaalaman, kundi nagbibigay din ito ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga naniniwala.
Maraming salamat po Apo Rafael sa pagbibigay liwanag sa ating paksa ngayong araw. Walang anuman po, Madam. Ito po ay isang karangalan para sa akin na makabahagi ng bagong kaalaman. Bago po tayo matapos sa ating episode, Apo, meron po ba kayong mensahe para sa lahat ng ating mga tagapakinig sa oras na ito? Bilang huling bahagi po ng ating mga natalakay na pagpapaliwanag, ang maidadagdag ko pong aral sa araw na ito na mababasa natin sa testamento ng ating ama Monsignor Dr. Opines Magliba sa pahina 18, paragraph 4. Ako man ang nagsabi sa inyo, igagalang ninyo ang inyong ama at ina sa lupa upang humaba ang iyong buhay. Ngunit lalo ninyong igagalang ang inyong ama at ina na nasa langit, nang sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang paggabay sa atin ng Diyos Espiritu Santo ay maging daan upang maunawaan natin at maging mas matibay ang pananampalataya sa Diyos Espiritu Santo. Sa katauhan ng ating Ama, Monsignor Dr. Opines Magliba, maraming salamat po sa pakikinig. Nawa, ang bendisyon at pagpapala ay igawad sa atin ng mahal na Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Apo Rafael, sa pagbabahagi ng bagong kaalaman sa amin tungkol sa ating ina ng laging saklolo. Isa na namang patunay at patotoo ng ating pananampalataya ang ating itinampok sa ating talakayan ngayong araw. Patunay na ang ating pananampalataya ay maraming misteryong di pa natin lubusang nalalaman, na tanging ang ating ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba lamang, at ang mga tunay na naniniwala ang nakakaalam ng katotohanan. Sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig, maraming salamat po at sinamahan nyo na naman kami sa espesyal na episode na ito. Inaanyayahan namin kayong abangan ang masusunod pang episode na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan patungkol sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Joanna Queenie Rafael. At ako naman si Marife Bawig. At ito ang CDCC Podcast, Timek T. Cruzado. Magandang araw at mabuhay po tayong lahat.